Camera. Sir, doon tayo para may set up. Nag-file po ako ngayong umaga ng plunder case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Sir, buka! Hey. Hindi mo na ano kasi hindi pa tapos ako. Dito lang daw muna kasi hindi pa tapos. Dito lang muna. Yung mga dito lang muna yung ano. Opo, sir. Dito lang muna. Para ano tayo. Dito lang muna. Dito lang muna. Dito na lang. Idol, pabuhay ko sa idol. Ano pa lang dyan para? Dala lang ito, daran. Sir, nakita. Camera. Sir, doon tayo para may set up. Nag-file po ako ngayong umaga ng plunder case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion na inaward nila dun sa tatay at kapatid ni Bongo. Ito po ay maliwanag na plunder at lahat ng elemento ng plunder charge ay nandito sa kaso na ito. Sir, pwede malaman magkano po yung nabulsa? May actual amount po ba tayo ng naibulsa mismo ni na Presidente at Senator? Lahat po yon ay inaward sa pamilya. No? The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo ng ill-gotten wealth. Ano? Kasi ito, ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para mabigay at makorner yung mga proyekto. 184 government contracts ang inaward nila sa tatay at kapatid ni Bongo. Na ang total nga ay 6.6 billion pesos. Sir, sorry, hindi ba kailangan i-prove na yung threshold na 15 million ay yun yung dapat na naibulsa? Sobra-sobra ito, no? Ito ay plunder many times over. Kasi ang threshold ng plunder, according sa Ombudsman, is 50 million. At kung 75 million, according naman doon sa website ng Supreme Court, lahat ito ay kumbaga pasok na pasok many times over doon sa kailangan, sir, threshold. na patunayan na 50 million at least yung naibulsa? Yun na yun. Yung 6.6 bawat cheque na na-receive nila, yun. Diretso saan pa diretso yun? Diretso sa kanila yon, sa pamilya yon. Because brother and father yung contractor. Yes, kasi pagka beneficiary ka at pamilya mo, first degree ito ng consanguinity, no? So maliwanag po 'yan. Wala nang lusot dito. Sir, although nagawa DOJ at hindi sa Ombudsman. Bakit sa Bakit sa DOJ, hindi sa Ombudsman? Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil unang-una dahil may concurrent jurisdiction. Tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na i-file namin sa DPWH, DTI at sa COA, no? Tapos marami pa silang pwedeng makuha dito. Nagbabayad ba ng taxes itong mga kumpanya ni
nila Bongo, nung tatay niya, at saka nung kapatid niya. Tapos pati yung mga nag-joint venture, mga nagpagamit na mga AAA companies, liable din sila dito, pwede rin sila maisama doon sa plunder. So mas malawak na investigasyon ito. Sir, sabi ni Senator Bongo sa pinalaman isang na- text, sabi niya hindi na raw po bago itong accusation nito sa kanya. Well, ngayon lang ako nag-file nito. And tama siya kasi 2007 pa nila ito ginagawa, no? 2007 hanggang 2018. Itong accumulated na nakuha namin na dokumento. At nung panahon na presidente si Duterte, at sila ang kumorner doon sa ground. So yun ang very definition ng plunder. Pagka ginamit mo yung authority, position at influence mo para makinabang ka at ang iyong pamilya. So maliwanag na maliwanag ang mga elemento ng plunder dito sa kasong ito. Sir, can we confirm tatakbo po kayo 2025 midterm po? Ibang forum po yan. At this point, ang pag-uusapan Sir, why natin did you itong kaso. decided to file just now? Dahil nung panahon ni Duterte, kontrolado nila ang hudikatura. Nakita nyo naman yung ginawa kay Senator Laila de Lima, kahit walang kaso, ginawa ng kaso, so nadidiktahan nila. Ngayon, the environment is conducive to file itong kaso na to dahil nakita natin na hindi na iniimpluwensyahan ang hudikatura natin. Sir, baka sabihin parang you just want, publicity for your political plans. Alam nyo, ito, matagal ko nang ginagawa ito parang parang bago naman, no? Hindi. Itong aming case, you will be furnished a copy, makikita nyo kung flimsy ito at for publicity purposes. Ito maliwanag na buong-buo yung kaso na ito. Yan. Sir, last question. Gaano kahalaga na second criminal complaint ito laban kay Duterte? And the first one was junk. Which one? The grave threat complaint filed by Representative. Okay. Ayun lang sa gitna, sir. So, importante to para matest natin talagang kung ang hudikatura natin ay nakawala na sa impluensya at control ng mga Duterte. So, yan po yan. Sir, last question. What are the chances of winning the case? Malaki po. Napakalaki. Kasi nga, sabi ko nga, open and shut case ito. Lahat ng elemento ng plunder na nandito. Yan po. Okay. Thank you.